Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Pagkawala ni Dorian Finney-Smith, may bumalik na good news sa Lakers. Nick Richards, sento na murang halaga para sa Lakers. At bagong ulat kay Kuminga, isang sign and trade sa Bulls. Ayon kay Dave McMenamin ng ESPN, plano ng LA Lakers na magkaroon ng konserbatibong offseason habang naghahanda para sa kanilang long-term na plano. Ipinakita ito ng kanilang desisyon na maging maingat sa negosasyon kasama ang free agent forward na si Dorian Finney-Smith na sa huli ay pumirma sa Houston Rockets nitong araw. Bagamat hindi nila nakuha siya matapos ang isang produktibong season, nakakuha ang Lakers ng $14 milyong na non-taxpayer mid-level exception dahil sa kanyang pagpirma sa ibang team ayon kay Bobby Marks ng ESPN. Gamit ang bahagi ng exception na ito, pumirma ang Lakers kay Jake LaRavia sa isang 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng $12 milyong. Bagamat malinaw na hindi magwawaldas ng pera ang Lakers ngayong off-season, kailangan pa rin nilang tugunan ng ilang issue lalo na sa kanilang frontcourt na kulang sa lalim kahit na may dagdag na sila LaRavia. Ayon kay Brian Windhorst ng ESPN, naghahanap sila ng 1 o 2 sentro na maaaring idagdag bago matapos ang linggo, kabilang sa mga nabanggit na opsyon sina Clint Capela at DeAndre Ayton. Si Capela ay pumirma na rin sa Houston Rockets ngayong araw, ngunit ayon kay Yossi Gozlan ng Cap Sheets, hindi sapat ang natitirang mid-level exception ng Lakers upang makover ang halaga ni Capela, kaya maaaring isagawa ito sa pamamagitan ng sign and trade. Samantala, si Ayton ay naging unrestricted free agent matapos bayaran ng Portland Trail Blazers ang natitirang bahagi ng kanyang kontrata. Malaya na siyang pumirma sa anumang team kapag nalusutan na niya ang waivers sa Hulyo 2. Parehong makakatulong sina Capela at Ayton sa kasalukuyang kakulangan ng Lakers sa posisyon ng sentro at maaari silang makuha ng hindi sinasakripisyo ang layunin ng team na maghanda para sa isang malaking off-season sa mga susunod na taon. Dahil hindi nakuha ng Lakers ang kanilang target na sentro sa free agency, posible rin silang maghanap sa trade market. Ayon kay Michael Scotto ng Hoops Hype, kabilang ang Lakers sa mga teams na nagpapakita ng interest kay Nick Richards ng Phoenix Suns. Si Richards ay pinag-iinteresan ng ilang teams kabilang ang New York Knicks, Indiana Pacers at Los Angeles Lakers ayon sa kanyang ulat. Si Richards ay posibleng i-trade ng Suns matapos nilang kunin si Mark Williams at ang number 10 pick na si Kaman Maluach mula Duke nitong NBA draft. Matatanda ang sinubukan din ng Lakers kunin si Williams sa trade deadline, ngunit naurong ang trade matapos bumagsak si Williams sa physical exam. Si Richards ay may $5 milyong na non-guaranteed salary para sa susunod na season, ngunit inaasahan na guaranteed na ito ng Suns upang mas maging flexible siya sa trade. Nanganganib na maubusan ng opsyon ng Lakers sa posisyon ng sentro matapos pumirma ang kanilang mga targets sa ibang team. Pumunta si Brook Lopez sa Los Angeles Clippers sa halagang 2 taon ayon kay Shams Charania. Si Clint Capela sa kabilang banda ay pumirma ng 3 taong sa Rockets. Nagdesisyon din si Kevon Looney na iwan ang Golden State Warriors at sumama sa New Orleans Pelicans sa isang 2 taon ayon kay Charania. Samantala, nanatili naman si Day'Ron Sharpe sa Brooklyn Nets sa isang 2 taon. Sa ngayon, ang mga natitirang lehitimong sentro sa free agent market ay sina Al Horford at si DeAndre Ayton na malapit nang maging available pagkatapos ng kanyang buyout. Sa kabilang balita naman, hindi naabot ni Jonathan Kuminga ang inaasahan, ngunit maraming teams ang interesado sa kanya sa ngayong free agency. Gayunpaman, 22 taon pa lamang siya at isa siya sa mga pinakamalaking pangalan na posibleng lumipat ng team ngayon sa NBA free agency market. Bagamat posible pa rin siyang bumalik sa Golden State, maraming team ang nagkakaroon ng posisyon para makuha siya sa pamamagitan ng sign and trade. Ayon kay Anthony Slater ng The Athletic, ang Miami Heat at Chicago Bulls ang 2 pinakaposibleng mapuntahan ni Kuminga. Kinumpirma rin nina NBA insiders Mark Stein at Jake Fisher ang interest ng Bulls at Heat, habang idinagdag na Sacramento Kings at New Orleans Pelicans ay kabilang din sa mga interesadong teams. Hindi magiging madali ang isang sign and trade deal para sa kanya dahil sa komplikadong base year compensation rules ng NBA. May haka-haka na pumapayag siya sa isang kontratang nagkakahalaga ng 25 hanggang 30 milyon kada taon sa loob ng 4 na taon. Posibleng mapabilang sa deal sina Terry Rozier ng Miami at Kobe White ng Chicago bilang kapalit mula sa Warriors. Marami pang detalye ang kailangang ayusin.
Si Terry Rozier ay may average na 12 puntos, 4 na rebounds at 3 assists sa 75 laro para sa Miami Heat sa kabuuan ng kanyang career. Habang si Coby White naman ay naglaro ng 6 na season para sa Bulls. Siya ay may average na 15 puntos, 4 na assists at 3 rebounds sa 422 regular season games. Bagamat nakapagpakita si Kuminga ng magagandang scoring numbers ngayong season para sa Golden State, muling lumitaw ang kanyang mga kahinaan tulad ng kakulangan sa efficiency, 3-point shooting, rebounding at basketball IQ sa opensa at depensa. Natapos niya ang season na may -4 na RTS%, isang metric na sumusukat sa scoring efficiency kumpara sa league average na naglagay sa kanya sa ika-30 percentile sa buong liga. Sa 3-point shooting, bumagsak siya sa 30% na may 151 attempts at kahit sa loob ng arc, nag-shoot lamang siya ng 50% sa kanyang mga shots. Gayunpaman, may malaking potential pa rin si Kuminga bilang isang athletic forward. Mahusay siya sa transition plays at sa pag-atake sa rim gamit ang kanyang lakas at bilis. Sa one-on-one situations, mahirap siyang bantayan dahil sa kanyang mahabang wingspan. Posibleng tumagal siya sa free agent market ng ilang araw kung mahirap makumpleto ang isang sign and trade deal. Gayunpaman, siya ay gumuguhit ng pansin sa mga nagdaang buwan kaugnay ng kanyang paparating na free agency. Kagagaling lang niya sa isang season kung saan nagtala siya ng 15 puntos, 4 na rebounds at 2 assists, kabilang ang ilang 20 puntos na performances sa playoffs. Matagal nang hindi tiyak ang hinaharap niya sa Warriors lalo na matapos nilang makuha si Jimmy Butler sa trade deadline. Bumaba ang kanyang playing time at nabigyan lamang siya ng mas maraming minuto sa playoffs dahil sa injury ni Stephen Curry. Ilang araw na ang nakalipas, ini-offer siya ng Warriors na nangangahulugang papasok na siya ngayon sa restricted free agency simula ngayong araw. Inaasahan na maraming teams ang interesado sa kanya, ngunit may kakayahan pa rin ang Warriors na pantayan ang anumang offer o gamitin siya sa isang sign and trade deal. Sa kabila ng ilang pag-uusap sa pagitan ng Bulls at Heat, hindi pa rin nakakamit ng Warriors ang konkretong kasunduan kay restricted free agent Jonathan Kuminga nitong mga nakaraang araw. Gaya ng inaasahan siyang mag-e-explore ng options sa market sa pagbubukas ng free agency ngayong araw ayon sa mga source ng liga ayon kay Slater. Upang maganap ang kahit anong transaksyon sa pagitan ng Warriors at alinman sa dalawang teams, kinakailangan na ito ay sa pamamagitan ng sign and trade. Gayon din, ayon sa panuntunan ng NBA, 50% lamang ng taunang halaga ng kontrata ni Kuminga ang bibilangin bilang outgoing salary sa anumang trade deal. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?